appreciate the message. When I say appreciate, yung pong ating ipapa-apply sa buhay, mas makakatulong. Okay, mga kapatid, ang title po ng ating message is this: Happy New Year, Happy New You. Yan, batiin nyo nga yung katabi nyo, Happy New You. Isa pa, Happy New You. Yan, Happy New You. Huwag nyo nang titingnan yung mga gusto nyong Happy New You. Okay. Happy New Year. Alam mo, this is what I like about our church. Yung parang lang tayong, di ba? Kahit makulit ang pastor niyo, pinagpapasensya nyo. Hindi, parang wag tayong mahiya. Wag na yung mga ano-ano pa, di ba? Di ba? Yung kung pulpituhin. Ano lang. Hindi, church. Sabi ko nga, Happy New Year. This is our first worship service. This first Sunday of our 2026. After Christmas comes New Year, tama? Isa pa nga, Happy New You. Huwag niyo akong tingnan. Hindi. Di ba? After Christmas is New Year. Di ba ang ganda ng pagkakasunod? Maganda to, no? Kasi sinulat ko to sa English, tatagalogin natin. Ang ganda ng magkasunod. Christmas tapos New Year. Parang ang pangit naman kung undas tapos New Year. Di ba? Maganda yung Christmas. For us Christians, Christmas is a very important day. Not because long holidays, not because long vacation, not because gift. Speaking of gift, of course, we Christians, tayong mga sangkatauhan, natanggap natin ang pinakamahalagang regalo na nagmumula sa Diyos. Yun ay ang Panginoong Jesus. Dapat sa ating Christian, ganito ang dating. Pag Christmas, dapat isinilang din sa buhay natin si Kristo. At titignan natin ang kasunod. New Year. Ibig sabihin dapat, kung nasa iyo si Kristo, dapat pagsalubong mo ng Christmas, ng New Year, isang bagong tao ka na. Hindi po bagong taon lang, kundi bagong tao. Happy New Year, Happy New You. Sabi nga po dito sa familiar verse, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Tingnan yung ginamit sa translation ko sa Easy to Read Bible, passed away. Di ba? Natatandaan ko yung katrabaho ko. May hinamatay. May hinamatay dun sa may facility namin, dun sa kitchen. Tumawag sa kamag-anak. Hirap pa tayong mag-English nun. Tinawagan yung kamag-anak. Sabi, ikaw na makipag-usap kasi Filipino din yan. Tinawagan niya. Sinabi niya, hello, itong kapamilya mo passed away. Natangantang yung kausap. Yung pala, nag-pass out na. Nag-rush dun yung kamag-anak. Simula nung pag inaalok na kausap mo, ayaw na niya. Di ba napaganda passed away? Ibig sabihin namatay. Hindi lang itinabi, hindi lang itinago, kundi namatay ang dati mong pagkatao at ang panibago mong pagkatao ang siyang nabuhay. Amen? Sabi ko nga, for us Christian, it should be a new year and a new you. Bagong taon at isang bagong tao. Amen? Kasi church, Jesus Christ in our lives should lead us to a changed life. Ang Panginoon na sa ating buhay ang Panginoon is dapat ito nagtutulak sa atin magbago ng isang pamumuhay. Amen? At isa din ang dapat baguhin yan, ang ating isipan. Meaning, everything in life, you look at things in life as a change, with a changed mind. Yung parang bago na ang naging pananaw mo, na bago na ang pagtingin mo sa buhay. Amen? Sa pananaw mo sa buhay, pananaw mo sa bukas, ang pananaw mo sa lahat ng bagay. Bilang isang Kristiyano, dapat yun ang nababago sa buhay mo. For this transformation, para sa transformation na ito na mangyayari sa iyong buhay, first you have to believe that Jesus Christ in you can transform you. Kasi pag hindi ka naniniwala na kaya kang baguhin ng kapangyarihan ng Diyos, hindi din magiging maganda yan. Hindi din mangyayari sa buhay yan. Sa buhay mo. Of course, hindi lang mo basta alam, but a surrendered life. Pag alam mo lang siya, kilala mo lang siya, naniniwala ka. Kasi nga, naniniwala ka. Pero hindi ka naman nagsusurrender ng iyong life, hindi din mangyayari ang transformation of your lifestyle at yung iyong views sa life, mga kapatid. I've mentioned a new you.
We have a new view on how we look at life. Not by, dati kasi, di ba, basta may trabaho tayong maganda, basta kaya nating harapin lahat ng babangga sa atin ngayon, di ba? Lahat ng problema, kaya natin yun kasi may trabaho ka, kaya mong kumita, kaya mong kitain ng pera, meron kang income, meron kang tago, meron kang ipon. Pero if you are a Christian nga, dapat nag-change na din yung view mo sa buhay. Dapat you will face life not with your strength and wisdom, ng intelligence mo. Dapat you will face it purely 100% with faith. Kahit malaki ang pera mo, kahit anong meron ka, kahit gaano kaganda ang trabaho mo, dapat faith pa rin ang umiiral. Amen, church? Nobody knows what will happen in the future. Does anybody know? Meron ba nakakaalam? Taas ang kamay. Pag meron nagtaas ng kamay, kaklose ko na ng prayer. Meron ba nakakaalam ng buhay natin sa hinaharap? Ha? Nobody knows. Nobody inside this room knows the future. Nobody knows the count of our days or the years. Di ba? Reality, you may have your health today. But how about tomorrow? Yeah? You may have a relationship today. How about tomorrow? You may have a job today. How about tomorrow? You may have anything that you can hold on today. Pero papaano bukas? Tama? COVID-19 proves it, di ba? Pinatunayan ng COVID-19 yun. Simple pa lang yun. Di ba? Hindi pa nuclear, yun. Kaya ng isang sakit na ganon, shutdown, wala ng trabaho madami, bumagsak ang ekonomiya. Ipinakita nung ganong sakit sa atin na everything can be gone in a second. Tama? Kaya nobody knows. Nobody is sure what will come tomorrow. Di ba? We don't know what will happen this 2026. Imagine, first week pa lang natin. We have still a long way to go to 2026. Hindi natin alam kahit ganong 2025 eh. Di ba? May mga pangyayari sa inyo nung 2025 na hindi nyo inaasahan na nangyari. Tama? May mga pangyayari sa inyong buhay na hindi nyo inaasahan na nangyari pala. Kasi wala nga makakapagsabi. Pero ngayon mga kapatid, hindi po natin pag-uusapan kung anong alam ko at kung anong alam nyo. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ang alam ni God sa future mo. Jeremiah 19:11. Oh, 29:11. 29:11 mga kapatid. For I know my plans for you, right? Sorry. Very familiar verse. Can you read one? New King James Version, 29:11, mga kapatid. For I know the thoughts that I have, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Pag po binasa ninyo yan sa New Century Version, napakaganda po. Sinasabi po doon, alam ko ang plano ko sa iyo. Isang plano na nabuo na, isang plano na hindi ka basta saktan lang, hindi ka para saktan, hindi ka para pahirapan, kundi para magkaroon ka ng mas pag-asa at magandang ka ng future. So ibig sabihin, mga kapatid, yung mga problema, yung mga pagsubok na pinapagdaanan mo, yung mga hirap na dinadanas mo sa buhay, kasama dun. Ibig sabihin, those things na nagpapahirap sa'yo, not to harm you. Kasi tayong tao, ibang tingin natin ganyan pag nagsasacrifice, nahihirapan tayo. Pinapahirapan tayo, pero hindi. Those are the things that will help you be molded as a Christian. Those are the things that will help you grow as a Christian. Mga kapatid, di ba? Sabi ko nga, we are not talking about what I know and what you know. Pero pinag-uusapan natin ngayon kung ano alam ng Diyos sa hinaharap mo. Amen? We may face a lot of unknowns in front of us. We may face a lot of pain, sufferings, problems, and storms in life this coming 2026. Mga kapatid. Pero always remember that God already has a plan for you. Amen? Amen. That's why whatever you may be dealing with, how today or tomorrow, how good or bad it is, kahit gaano kasama yun, kahit gaano ka hirap yung pinagdadaanan mo, dapat maging thankful tayo. Still moving on in high spirits, moving on in high faith.
Kahit anong problema, kahit anong bigat na pinagdadaanan mo, you will look ahead na mayroong magandang plano sa iyo ang ating Panginoon. Okay? Amen? Who wants to be happy this new year? Wala namang hindi may gusto, di ba? Ano bang gusto mo? Happy New Year o Happy Same Year? Minsan, sino dito yung totoo? Minsan, no? Happy Same Year pa rin, no? Yung nangalan, di ba yun? Imbis na Happy New Year, Happy Same pa rin. Same problems pa rin, same ganun pa rin, same pa rin ako. Totoo yun, church. Nangyayari yun. Amen? Kaya nga, church, sabi ko nga, Happy New You is how you live your life and how you view your life sa isang panibagong perspektibo ng pagtingin mo bilang isang Kristiyano. So, how can we be a Happy New You? Gusto niyo bang malaman? Of course, inaasahan ko, sasabihin niyo yes. Number 1, Happy New You, dapat we need to put off our old self. We need to put off our old self. Church, hindi po yung old self ng tao sa paligid mo. Hindi po yung old self ng asawa mo. Hindi po yung old self ng kapatid mo. Hindi po yung old self ng katrabaho mo. Old self mo. Let the Lord deal with those people around you. But God wants you, if you want to be a Happy New Year, you have to deal with yourself. Alisin mo. Put off your old self. Anong sabi ni Paul sa Ephesians chapter 4, 22-24? You were taught with regards to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire, to made new in attitude of your mind, and put on a new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Yan po ay New International Version. Tignan po natin yung God Words Translation. Ephesians chapter 4, 20-24. You were taught to change the way you were living. Old self. The person you used to be will ruin you through the desires that deceives you. Meaning, mga kapatid, yung old self mo may desires. Yung old self mo, totoo naman eh. Tingin nyo kung old self nyo ngayon. Alam ko, pagpunta mo dito, mayroon ka pa rin struggle eh. Sa mga gawain ng Panginoon, may struggle pa rin yan. Yung may, gusto mong pamamasyal, pero may struggle. Pero kung old self mo lang, wala ka ng choice. Hindi ka na talaga pupunta. Tama? Hindi ka na talaga mag-church kung old self mo susundin mo. Pero you are beginning to put it off. Unti-unti. Napanood nyo ba yung Napanood nyo ba yung Karate Kid? Wipe in, wipe off. Wipe in, wipe off. Anong ginasa nyo doon? Di ba muscle memory. Tama, yung muscle memory, di ba? Yung muscle memory, yung parang, totoo naman eh. Once na nakasanayan ng katawan mo, every Sunday, punta ka. How much more kung yung spirit mo nakasanayan? Pero naintindihan ko, for now, we are just like that. So for some beginner Christians, those are the things. Wipe off, wipe in. Put on, put off. Put on, put off. Di ba mga kapatid? Pero sinasabi dyan, kasi yung old self mo, may mga desires, may mga gusto yan, nakalaban ng new self eh. Yung mga bagay na spiritual. However, you were taught to have a new attitude. You were also taught to become a new person created to be like God with a life that truly has God's approval and is holy. Church, ganito yan. If you want to have a new year, start within you. Umpisa mo sa sarili mo. You have to have a new you. If your wrong decisions, your old self makes wrong decision that messes up your life, alisin mo yon. Put on a new self na magiging wise ka sa yung decision. If your attitude of your old self is causing trouble or arguments, nagsasaktan mo dahil sa iyong dating pagkatao, nasasaktan mo ang mga mahal mo sa buhay, ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga taong nagpapahalaga sa iyo, dapat alisin mo yun. Baguhin mo, ilagay mo yung bagong pagkatao mo. Na, kaya lang mga kapatid, when you put off your old self, hindi mo po pwedeng bakantihin yun. Pag mayroon ka inalis sa buhay mo, kunwari, yung old self mo hindi nananalangin. O yung, kunwari, tamad mag-church. Di ba? Ibig sabihin, pupunta ka lang ng church pero wala ka ng ibang gagawin.
Kunwari, yung dati mong sarili nga ay talagang, ibig sabihin, pag may inalis ka, yung pagiging chismosa, yung mangites, di ba? Yung mga chismosa, mga kapatid, pag inalis mo yung pagiging gossiper mo, dapat mayroon kang babalik. Kasi kapag hindi mo ginawa yon, iba pa, matindi pa rin ang babalik sa'yo. Dapat, kung ikaw ay ganon, mangites ka, dapat magsasalita ka pa rin. Kaya lang, hindi na yung mga gossips. Papalitan mo ng edifying words, mga words of encouragement. Di ba? Meron kang ipapalit doon sa pangit na sarili mo. Di ba? Kasi parang damit yan, di ba? Ini-illustrate nga minsan ni Paul, parang damit. Magbago ka ng bihis. Pwede ba namang ikaw ay hubad? Tapos wala kang susuotin ulit? E di ang pangit tingnan nun, hubad ka. Di ba? Kaya dapat meron ka pa ulit binabago, isinusuot na panibago sa iyong sarili. Kung ang sarili mo is easy to be tempted, dapat put it off and put on your new self na lumalaban na sa temptation. Tama? Kung nga, aalisin mo nga yung hindi ka matetempt, pero hindi ka naman nagbababad sa salita ng Diyos, hindi mo naman papalitan ng pagbababad ng salita ng Diyos. Eh di, sabi nga, ang dull moments of your life, yung bakanting oras mo na wala kang ginagawa, yan ang paboritong oras ni Taning, ni Satan. Kasi walang nag-occupy sa mind mo, walang nag-occupy sa buhay mo. Kaya gustong-gusto kanyang doon madaling mag-tempt sa iyo si Satan sa isang bagay na wala kang ginagawa. Kunwari, ang katamaran mo nagiging cause ng pagtatalo-talo, ng hindi pagkakasundo, edi alisin mo yung old self mo ng tamad, palitan mo ng kasipagan. Hindi ba mga kapatid? Do you understand what I'm saying? Kasi mga kapatid, ang old self natin, these are the cause bakit nagme-mess up ang life natin, bakit wala tayong kapayapaan. It hinders the favor and the blessings of God. Totoo yan mga kapatid. Amen? Kaya nga, put on a happy new you. Be more excited to serve God. Be more prayerful, deep in God's Word. No? Ngayon, dati hindi ka nag-flee sa temptation. Ngayon, lalayo ka na sa mga bagay, sa mga taong magte-tempt sa'yo. Diba? Mag-spend ka ngayon ng time sa family mo. Magiging wise ka sa iyong decisions and actions. You will be more understanding. Aalisin mo yung pride mo, pero magiging humble ka naman. Baka sabihin niyo sa akin, Pastor, hindi na po ako ma-pride. Pero hindi na ako lumalabas ng bahay. wala ka naman palang kalubilo, no? Wala ka palang kalubilo. Di ba? Kasi mga kapatid, old self, pag sinabing put off your old self and put on your new self, ibig sabihin nun, new character. Pag sinabing your new self, kasama po doon yung new words, new actions, and new thoughts. Bagong takbo ng isip. Amen? Church, ikaw, personal, ang nakakaalam kung ano ang mga dapat na i-put off mo sa iyong buhay. Deal with it, deal with God, and let God show you what to put on sa buhay mo. Amen? And number 2 is this. We need to put off our old thinking. Old thinking. Alam nyo ba? Yung parang pag-iisip na retro. Anong ibig sabihin ng retro? Madami sa atin kasi magaling sa history. Alam nyo yun? Yung nangyari na how many years ago? Di ba? Laging may mga bagay na magti-trigger na alala. Yung taong yan, ganyan, nakalimutan mo na. Di ba, nabanggit lang yung apelido, yung pangalan. 10 years ago, ilang buwan na, tas yun pa rin. Alam mo yun, yung dapat, kung gusto mong maging happy this 2026, put on a new you, put on a new mind. Yung mind na naglo-look forward, hindi yung mind na nag-live ka sa past, na nabubuhay ka sa past. Bakit hindi ka makapag-move on? Bakit hindi ka makapag-apply? Kasi iniisip mo yung failure ng yung interview, yung rejection ng in-applyan mo. Bakit hindi ka makapasok ng banagawin kong kaibigan na relasyon? Kasi nasaktan ka sa dati mong karelasyon. If you will live in the past, you will hinder the blessings that is lies ahead on you, lies ahead of you, mga kapatid. Alam nyo ba yon? Madami sa ating ganun eh. Na 'di ba, ang tagal-tagal na.
Kung ang Diyos nga nagpatawad eh. Diyos ko, 10 taon na nakalipas, ikaw hindi mo pa rin mapatawad yung tao. Di ba, alam mo kasi meron tayong mga nagtitrigger eh. Alam niyo ba yun, yung pagkain niluto na paalat lang. Natatandaan mo, niluto mo yan noong 2023. Alat din ah. Hindi ka natuto. Alam mo yun, yung do not live in the past, yung mga past failures, mga pagkakamali. Mga kapatid, hindi ko sinasabing there are things in the past na dapat mo talagang alalahanin. Pero may mga bagay naman sa nakalipas na dapat mong kalimutan para ikaw ay makapag-move on. Di ba? Hindi ka makapagpatawad, hindi ka maging masaya, hindi ka maging payapa kasi hindi ka makapagpatawad. Diyos ko, ilang taon nang nakalipas. Hindi ka makapag-aral kasi naalala mo, nagbagsak ka nung nag-exam ka, ayaw mo na. Ayaw mo nang mag-try ng interview kasi na-reject ka. Mga kapatid, sinasabi ni Apostle Paul, Philippians chapter 3, 13-14, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on one thing, forgetting the past, looking forward what lies ahead, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us." Di ba? Mga kapatid, kung kilala niyo si Apostol Paul ang kulang pa ba? Pinakamadaming pinagdaanang hirap pagdating sa paglilingkod. Pero never siyang sumuko. Never siyang nag-give up. Bakit? Anong sinasabi niya dyan? May mga past na nangyari. May mga hindi maging maganda. Pero what encouraged him to move on? Basahin yun doon. Last ng verse 13. Looking forward on what lies ahead. Mga kapatid, i-connect niyo yan sa Jeremiah 29:11. Your future has been already established. Yung plano ng Diyos, yung para sa iyo, nandun na. Sinasabi niya, hindi pipigil sa akin ng problema, hindi sa akin pipigil ang mga pinagdadaanan kasi alam ko, what lies ahead ay ang magandang plano ng Diyos para sa akin. Do you understand what I'm saying? Hindi kapag may problema ka, mag-stop ka. Hindi. Alam mo, tuloy-tuloy ka lang kahit mahirap. Tuloy-tuloy ka lang kahit may sasakripisyo ka. Tuloy-tuloy ka lang kahit mabigat sa'yo. Bakit? Kasi alam mo, something lies ahead better than today. Mayroong mas maganda ngayon kaysa bukas. Mas maganda pala bukas kaysa ngayon. Amen? Naunawaan nyo, kaya nga dapat, if you wanna live a happy new year, start with a happy new you. Put off your old self. Di ba? Put off your old self, put on your new self. Kasama dun sa old self, yung state of mind mo, yung retro, na konting bagay lang, back to history ka. Yeah. Yung alalahanin mo, konting pagkakamali lang. Natanda mo, nangyari ito. Naku, hindi na tayo yung mga ganyan-ganyan nangyari, ginawa mo, hindi na. Tapos na yun eh. Kung minsan ang taong ginagano mo, nawawalan ng kumpiyansa sa sariling magbago, mag-change. Tama. You understand what I'm saying? Don't be a prisoner of the past. Di ba? Be the receiver of a great future from God. Amen? Sabi nyo nga sa tabi nyo, Happy New You. Yeah. Yeah, mga kapatid. If you live in the past, it will be hard for you to appreciate ang mga bago sa buhay mo. Maniwala ka. Kung titingnan mo ng titingnan, ito, nung 2025, ikukumpare ko itong 2026, nagkapera tayo. Alam mo ba, mas malaki pa yung nawaldas mo nung 2025. Mas malaki pa yung nagawa mong mali nung 2025 kasi sa mga maling desisyon mo. Mga kapatid, pag ganun mo tinitingnan ng past, hindi mo ma-appreciate ang blessing kahit konti yan. Dapat ma-appreciate mo ang konting blessing kahit konti yan sa Panginoon. Kahit anong ibigay sa iyo. Amen? Kaya nga, don't let yourself be a prisoner of the past. Why? Because you will never appreciate the new things that God will give you. Di ba? Kahit sa trabaho ang laki ng sahod ko noong 2025. Kumpara ko dito sa sahod ko ngayon 2026. Pero hindi. Kung hindi mo titingnan yon, titingnan mo yon, Lord, thank you Lord. Kasi alam ko kaya mo binigay itong sahod na to kasi alam ko yung tama, alam mo yung tama lang sa akin.
Alam mo yung sapat sa akin, Lord, hindi mo naman bibigay sa akin to, Lord, kung kulang eh. Hindi ba mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, forget the past. Look forward what lies ahead. Alam niyo mga kapatid, di ba sa ating sa trabaho may mga stressful, may mga nakakaaway ka minsan coworker mo. Lalo na ako nung bago pa lang ako dun sa county, no? Kasi bihira naman kami magkita bihira naman kami magkita ng mga katrabaho ko dito sa bago kung ano, madalas si Kuya Nelson lang eh. Sa county, talagang lalo na nung hindi pa nagpa-pandemic, talagang stressful din yung trabaho kasi ang dami mong allergies. Minsan mali pa yung label na ginagawa para sa allergy ng isang bata. Kailangan, pag nagkamali, kailangan mong i-rush na gawin. Mapapagalitan ka. Alam niyo mga kapatid, lagi kong sinasabi ko sa sarili ko, after a hard day's work, sasabihin ko lagi sa sarili, uwi ako sa bahay. Uuwi ako sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. Sabi ko, yun lang tinilook forward ko. Na alam ko makakasama ko sila, magiging masaya sila. Kung sa trabaho, pangit na pangit sila sa akin. Yung asawa ko, cute na cute sa akin, gwapong-gwapo. Diba? Kung sila kaaway ako, kung sila kaaway ko doon, ako mahal na mahal ako sa bahay. Alam mo yun, yung titingnan mo yung wag kang uminto pag ano, mga kapatid, hindi dead end yung mga nangyayaring pangit sa buhay natin. Pasalamat ka sa Panginoon at nangyari yun. Kasi merong plano ang Diyos sa yung mas maganda. Amen? Kaya look what lies ahead. Yun mo tingnan yun mga kapatid. Buo na yun eh. Hinihintay na lang. Hinihintay na lang yung tamang panahon mga kapatid. And for you to have a hope in you always have to remember this. Always remember God closes and opens door. Yan. Para maging masaya ka bilang isang bagong taon, sa bagong pagkatao mo, kailangan tatandaan mo, si God ang may kapangyarihan magbukas at magsarado ng isang pinto sa buhay mo. If you encounter a closed door in your life, it doesn't mean that God hates you. Pag hindi binigay sa iyo ng Panginoon ang isang bukas na pinto ng opportunity, hindi ibig sabihin hindi ka niya mahal. Hindi ibig sabihin galit sa iyo ang Diyos. It's just a way of God to protect you. Kunwari yung trabahong ayaw, yung bagay na gustong-gusto mo, bakit hindi binigay sa iyo ng Panginoon yun? Baka kasi alam ng Panginoon, anak, ayokong bigay sa iyo yan. Kasi pag nakuha mo yan, magiging prideful ka. Makakaaway mo yung mga taong dikit na dikit sa iyo. Makakaaway mo yung dati mong kasundo. Diba? Kaya hindi ko binigay sa iyo kasi mag-iibang ugali mo eh. Kaya ayokong bigay sa iyo kasi manlalamig ka sa akin. Nakikita ko pag nanlamig ka sa akin, dire-diretso ka pabulusok, may mangyayari sa iyong hindi maganda, kaya sinarado ko ang pintong yan sa iyo. Di ba? Madami kang makikita ng chika babe dyan. Mga bagong bebe. Hindi ba? Kaya ako sinarado yun kasi, church, hindi masaman Diyos ang ating Diyos. Tayo lang ang masama mag-isip sa mga nakikita natin sa Panginoon. Di ba? God will allow to put something that will hurt you in your life. Aalaw niya yun. Pero sa tingin nyo ba, habang pinagdadaanan mo, hindi siya nasaktan siya. May anak din kayo eh. Yung anak nyo, padaan nyo, pag naghihirap, gusto nyo man tulungan, ayaw nyo kasi gusto nyo matuto, pero masakit sa inyo yun. Di ba? Kailangan tuloy mo. Kung pwede mo nga lang, gusto mo lang wag tingnan, talikutan mo, para lang sa katututo mo. Di ba? Yung anak ang gumante, no? Tayo. Hindi, church. Hindi. God is not bad. Hindi masama ang ating Diyos. Tandaan nyo, for you to have a happy new year, siya ang may kapangyarihan mag-close at mag-open ang door. Amen? Kaya nga mga kapatid, if you encounter a closed door this 2026, appreciate it. Hindi na kailangan magpaliwanag ni God kung bakit niya sinarado ang isang pinto sa iyo. Hindi ka entitled ng paliwanag niya. Ang binibigay niyang mahalaga sa iyo, ituturo niya sa iyo ang open door. Ang closed door is to direct you. Kasi pag nakita niya, pag pinalaw niyang bukas yun, dire-diretso ka. Tayo pa naman. Para tayong kabayo, yung may gano'n, yung tapaw o batag doon. Di ba? Sinarado niya yun para ma-redirect ka sa tamang open door. Kasi pag doon, alam na, tayo pa. Tayo nga, sunggab tayo ng sunggab kung anong gusto natin, di ba? Kaya minsan napapahamak tayo. Amen? Kaya, pag sinirado niyo yan,
Appreciate mo, Lord. Thank you, Lord. Kasi alam ko, hindi yan sa akin. Alam ko, Lord, mapapahamak ako. Parang ibinabangga mo lang ako dyan para mapunta ako sa tamang dapat kong puntahan. Amen, church? He orchestrate things, church. Tingnan nyo to, ha. Ito napakaganda. Acts chapter 6, 6-10. Next, Paul and Silas traveled through the area of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the Word of God in the province of Asia at that time. Mga kapatid, anong mali sa pagpipreach ng gospel? Anong mali? Wala, di ba? Kung isipin na, ang labo ni Lord. Anong mali doon? Magpipreach lang kami sa Asia, ayaw niya. Pero anong sabi? God closes the door. Di ba? God closes the door. The Holy Spirit had prevented them from preaching the Word in the province of Asia that time. Anong sabi sa 7? Then, coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. Ano namang mali doon? Who orchestrated the closed door? Jesus. Through Jesus and through the Holy Spirit. Di ba? Anong mali? Di ba? Lord, anong mali doon? Gusto ko lang naman magkatrabaho. Lord, anong mali doon? Gusto ko lang naman buhayin ng pamilya ko. Ba't ayaw mo niyan? Di ba? Pero tingnan nyo. So instead, they went through Mysia to the seaport of Troas. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia in the northern Greece was standing there pleading with him. Come over to Macedonia and help us. So we decide to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Sinong nag-open ng door? Iba ang purpose ni God. Pero same ang pinagagawa sa'yo, same ang gagawin mo, pero iba ang gusto niyang puntahan mo. Mga kapatid, ano ang Troas? Did you see Troas? Verse 8, Mysia, seaport of Troas. Ano ang Troas? Alam niyo ba minsan mga kapatid, tayong lahat ay minsan nasa Troas? Bakit hindi sinabi dyan na ayaw akong pumunta ni Lord doon sa Asia o saan man ako pumunta? Bakit di ako pinapapuntang Macedonia? Bakit hindi na lang ako nung pinirevent niya ako pumunta doon, dumiretso ako papuntang Macedonia? Bakit may waiting time sa Troas? Di ba? That night pa, sinabi, ibig sabihin may interval. That night, bakit dapat sinabi niya, as soon as they reach land, umalis na sila. Mga kapatid, tingnan niyo minsan meron tayong Troas sa ating buhay. Yung trabaho, yung kalagayang meron ka, baka yun yung Troas. Nandun ka sa sitwasyon na Troas, hinihintay mo kung anong ituturo sa'yo ni God. Di ba sabi, may interval. Pero at that night, Paul had a vision. Saka pa lang dumating yung open door. Sa trabaho, sa relationship, sa mga bagay sa buhay, siguro wala pa man sa iyo yung pinapangarap mong bahay, pinapangarap mong trabaho, pinapangarap mong ganda ng buhay, pero nasa Troas ka pa rin. Andun ka sa waiting time, waiting for the right open door na ituturo sa iyo ni God. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kaya lang tayo matigas ang ulo. Alam niyo kung bakit? Minsan stubborn tayo, matigas ang ulo. Kunwari, ayan yung pinto. Hintayin ko na lang. Uupo ka doon sa tapat ng pinto, no? Ay, nasira yata. Joke lang. Di ba? Hintayin ko lang bumukas yung pinto hanggang sabihin ni Lord na pwede na ako dito sa trabaho to. Sabi ng anak mo, gutom na ako pa. Mamaya, hintayin ko magbukas. Di ba? Alam mo, isang ganun tayo eh. Kasi, alam ko ito yung pinto mo sa akin kasi ito yung karunungan ko. Ito yung alam ko. Dito ako magaling sa trabaho ito. Hintayin ko lang. Alam ko dito ako tinawag ng Lord kasi hinintay ko lang magbukas yan. Kasi alam ko yung kaya ko eh. Di ba? Minsan ganun tayo. Pero kailangan mga kapatid, you are moving. Kung tingnan nyo, hindi siya mapadirect sa Macedonia kung hindi siya nag-move, hindi siya nag-obey, hindi siya nagpa-follow. Sabi Lord, punta ka doon, wag ka dyan, punta ka doon, wag ka dyan, punta ka doon. Hanggang sa sinabi ng Lord, nagbigay ng vision. Ito na. Minsan ganun tayo eh. Nandun ka sa sitwasyon na tinanggap mo yung closed door. Na kahit closed door, kahit masakit sinabi mo, Lord, salamat Lord. Kasi alam ko, etong closed door na to Lord, meron kang purpose sa buhay ko. Dito muna ako Lord sa Troas. Di ba? Hanggang sinabi sa'yo ng Lord, anak,
Ito na ang gawin mong step, ito na ang gawin mong hakbang kasi ito na yung open door mo. Amen? Minsan nandyan tayo sa sitwasyon na yan mga kapatid. Kaya nga siya hindi nagmadali, di ba? Hindi siya nagmadali kung saan siya tinungo ni Lord. Hindi niya sinabing, Lord, gusto mo din pala akong mag-preach, gusto mo akong pumuntang Macedonia, ba't pinadaan mo pa ako ng Troas? Hindi na lang nung hindi mo ako pinapunta doon, dapat dumiretso na lang ako doon. Hindi ba mga kapatid? Pero hindi, may waiting time talaga. Pwedeng hinihinog ka, inihahanda ka sa maaring, hindi wag kang ma-overwhelm sa laki ng sahod, wag kang ma-overwhelm sa mga tinitrain ka doon sa Troas event mo ng mga taong may encounter mo, sa mga trabaho, minomold ka, dinidevelop yung patience mo, dinidevelop pala kay Pablo yung pakikinig niya kung saan gustong magpunta ka. Pag sinabi kong stop, stop. Pag sinabi kong don't go, don't go. Pag sinabi ko ng go, go. Baka kasi mamaya namimili ka. Di ba minsan? Minsan mga kapatid, ganun tayo. Hawak natin yung sarili natin. Ino-open and door yun sa iyo doon. Pero Lord, hindi ko kaya yan eh. Dito ako magaling eh. Dito ako mahusay eh. Hindi mo ba alam mga kapatid? Once the Lord opens a door for you, kasama mo siya. He will give you wisdom. He will equip you para sa bagay na yon. Hindi ba mga kapatid? Magugulat ka lang. Di ko naman linya to ah. Pero bakit pang andali sa akin? Sabi nga nung pinag-aaralan namin ni Sarah kanina. Sabi niya, sa kanya, ang gusto niyang trabaho, hindi na yung malaki ang income. Alam mo yun? Hindi na yung malaki ang sahod. Kaya kung sino nangangailangan mamaya, magbibigay siya sa inyo. Sabi niya, Pakoy Pastor, kasi ang ginawa kong example yung Hebrews 13:5 para sa devotion, yung wag kang magmukhang pera, di ba? Pero ako na Diyos ang nagsasabi sa yung hindi kita iiwan ni pababayaan man. Yun. Kaya sabi niya, Pastor, sinabi ko yan, ako kahit anong trabaho ko, talagang basta ako masaya, hindi ko after ang sahod. Totoo naman eh. Kung tignan niyo yung Troas niya, di ba kakapasa mo lang nurse? Pero yung process, di ba, yung kung nasan siya, nasa Kaiser siya, yun yung Troas event niya. Waiting for the open door. Di ba? Parang yung pag pumasok ka ng Kaiser, di ba sabi, pumasok ka muna ng Kaiser kasi wag ka lang papasok ng emergency, talagang tatanggapin ka doon. Pag emergency, hindi ka magdadalawang isip, tanggap ka dito. Wag lang ganun. Pero yung mag-a-apply ka ng trabaho, di ba ang gusto natin? Sabi, basta makapasok ka lang. Kahit on call. Basta, nasa system ka nila, pag may nagbukas ka mag-apply, ganun din tayo mga kapatid. Nilalagay tayo sa Panginoon na hindi ka nang pinababayaan, pero sinusustain ka, maaaring hindi mo gusto yung kalagayan mo. Pero sinusustain niya yung kalagayan niya hanggang magbukas siya ng opportunity na para sa'yo. Amen? Tandaan nyo, huwag kayong papasok sa Kaiser ng emergency. Tatandaan kayo. Mga kapatid. Sabi ko nga, tanggapin mo, Lord, Troas ko ba to? Sige Lord, hintayin ko yung open door mo sa akin. Masakit pag na-reject talaga yan, masakit eh. Masakit talaga yan pag sinasagot yung mga failures, masakit talaga yan. Pero pagka ang Diyos nagbukas ng pinto sa iyo, makakalimutan mo lahat ng pinagdaanan mo. Amen? Okay. Number 4, mga kapatid, lastly, focus on others. Focus on what really is important. Yan, mga kapatid. Focus on what really is important in your life. Tignan nyo ito mga kapatid. Matthew chapter 6:25. Therefore, I tell you, tignan nyo do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Tignan nyo, ano sinasabi ni Apostol, ano sinasabi ni Matthew dyan? Ano sinasabi ni Matthew, mga kapatid? Ang pinupuntos ni Matthew dyan, ang akala mong importante ay pagkain lang. Ang akala mong importante ay yung susuotin mo. Kaya nga sinabi niya, hindi ba mas importante ang buhay kesa pagkain? Mas importante ang katawan
kaysa sa damit? Di ba? Itong akala natin importante, pero hindi sinasabi niya, hindi. Hindi pa yan. Ang buhay, ang mas masarap. Di ba? Mga kapatid, pag pinapili kita, saan mo gustong uminom ng Pepsi? Sa Applebee's o sa McDo? Hindi, saan nyo gusto? Sigurado ka sa Jollibee. Yeah, commercial yun ha. Hindi mga kapatid, di ba? Kahit saan ka uminom, kahit mamahaling restaurant ang inuman mo, Pepsi pa rin ang lasa niyan. Di ba? Ganun din mo. Aanuhin mo ang magandang damit kung walang saysay ang buhay mo sa harap ng Panginoon. Di ba? Kumain ka ng duyo at lechon. Pag dumighay ka, isaamoy niyan. Di ba? May tinik ka ng isa. Ay, ano yung kaliskis ng tuyo? Hindi. Malutong pa. Balat ng lechon. Hindi mga kapatid, di ba? Kapatid, sinasabi, isa lang yan eh. Kahit sa 5-star hotel ka uminom ng tubig eh. Di ba? Di ba? Kahit sa 5-star hotel ka humiga, matulog ng gabi. Matulog ka sa isang banig. Oh. Di ba? Ang kailangan mo lang naman 8 hours sleep. Baka sa pag-hotel, di ka pa makatulog. Magkano ba bill ko ngayon? kung sa banig, ayos ka. Eto, hindi ka rin makatulog. Magkano bill ko? Saan kaya ako dadaan sa bintana? Hindi ba mga kapatid? Sinasabi ni Paul Dan, if you really want to be happy this new year, kailangan yung happy new you, alam mo kung saan ka magfo-focus at ifo-focus mo ang buhay mo saan mas importante. Saan ang sinasabi ni Matthew yung importante? Matthew 6:33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mong magkaroon ka ng malalim na relationship sa Panginoon. Pinagagawa niya sa iyong mahalin mo yung kapwa, gawin mo. Glorify God in your life, gawin mo. Anong sinasabi? Yung pinoproblema mong damit, yung pinoproblema mong pagkain, yung pinoproblema mong love life, yung pinoproblema mong trabaho, it will be given to you as well. Amen, church? Kaya nga, if you want to be a happy New Year, start with a happy New You. Kaya alam ko mga kapatid, hindi madali. Kasi alam ko na pag-aralan na natin to eh. Ilang beses nang narinig to. Siguro hindi pa ako Kristiyano, nakikinig nyo na to eh. Pero ang problema, ang tanong, nai-apply ba natin to sa ating buhay? Hindi ba nga matay? Let's start a happy new you. Put off your old self and old mindset. Di ba? Magbihis ka ng panibagong ikaw. Remember that God orchestrates closed doors and open doors. Lahat yan may control si God. Appreciate closed doors in your life that God is just redirecting you to a better open door. Amen? And ang importante, huwag kayong maging retro mind na talagang lahat binabalik nyo. Focus on what is really important. Seek ye first the kingdom of God. Be more prayerful, be more loving to God, devotion in His Word of God. Church, tandaan natin, God knows the future. Closed door is not a dead end. That's a redirection. Problems is not the end of your life. Remember, Paul said, he is pursuing to move forward because he knows what lies ahead. Amen? Let us bow our heads and pray. Father God, we thank you, Lord, for today. Salamat nga po, Lord God. Dalangin ko na ang mga salita mo ngayong araw na ito ay matanim sa aming puso. At itandaan namin, Lord, kung gusto namin magkaroon ng masaya at bagong taong 2026, Lord God. Simulan namin ito sa aming mga sarili, Panginoon. Lord, sa iyong kapangyarihan ko na po, ipinagkakatiwala ang iyong mga salita ngayong umagang ito. Lord, mawawala ng saysay ang aking mga ipinahayag ngayong umagang ito na ako'y instrumento mo lamang kung ito, Lord God, ay hindi talaga namin i-apply at ito ay hindi namin isa sa buhay. Tulungan niyo kami, Lord, to make the best effort
to make the very best effort sa tulong at gabay ng banal na Espiritu na ang mga ito ay maisagawa namin. Lalo't higit, Lord, yung pag-aalis ng pagpapanibagong bihis namin ng bagong pagkatao, Panginoon. Please, Lord, tulungan nyo kami at maging makapangyarihan ito sa aming buhay. This I pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. God bless you, mga kapatid.